The television. Sa umpisa ay walang signal ang TV, pero maya-maya ay may mga taong rumihistro doon, dalawang bata, nakatunghay sa kanya na tila isa siyang palabas sa telebisyon na pinapanood ng mga ito. Tulad ng mga nagdaang gabi, pagdating ng eksaktong alas 8 ng gabi, bigla na lang nawala ang reception ng TV set ni na Carlos habang nanonood sila. Pero kakaiba sa kaunang gabi, hindi na sila umalis ng kanyang asawang si Tanya at ng dalawang anak na sina Christian at Christina sa harap ng telebisyon. 10 taong gulang na si Christina habang si Christian ay 5. Parehong mahilig manood ng telebisyon ang mga ito. Ang sumalampak sa beanbag habang nasa harap ng telebisyon, ang paboritong pwesto ni Christina. Si Christian naman ay mas gustong maupo sa sahig, katapat sa telebisyon. Gaya ng inaasahan nila, bumalik sa normal ang telebisyon pagkaraan ng 3 minuto. Pang-7 beses na iyong nangyari. Tumawag na si Carlos sa cable provider nila at nagtanong, pero ang sabi ay wala naman daw problema. So far, Sir, kayo lang po ang nag-report sa amin ng ganyang problema, sabi ng empleyado ng cable company na nakausap niya sa telepono. Kusa sigurong nawawala ang glitch na iyon, Sir. Imbes na mawala ang maliit na problema nila sa telebisyon sa mga sumunod na gabi, nagkaroon pa iyon ng komplikasyon. May sinabi sa akin ng dalawang anak mo kanina, sabi ni Tanya habang magkatabi sila sa kama sa kwarto at naghahandang matulog habang nanonood daw ang dalawang bata. Nasa opisina pa si Roger mga oras na iyon habang ang kanyang asawa ay may pinagkakaabalahan sa kusina. Nawala uli ang reception ng TV pagdating ng alas 8 ng gabi. Pagkaraan daw ng ilang segundo, may lumitaw na tao sa TV screen, isang bata. Hindi raw iyon na pinapanood nila, hindi rin naman daw commercial, patuloy ni Tanya. Cartoons ang pinapanood nila, pero ang lumitaw ay isang batang lalaki. Parang kasing edad daw ni Christian, parang nasa living room daw iyong bata. Nakaupo sa sahig at nakatingin sa kanila. May nakatirik daw na nakasinding kandila sa magkabilang gilid ng bata. Sino iyon? Tanong ni Carlos. Nagdududa siya kung totoo ang ikinukwento ng kanyang asawa. Hindi nila kilala, sagot nito. Hindi naman daw nagsasalita iyong bata. Tahimik lang daw na nakatingin sa kanila. Siguro mga 1 minuto raw iyon. Pagkatapos niyon nawala uli ang reception ng TV. After 15 seconds, saka lang bumalik ang reception. Anong reaksyon ng mga bata? Hindi naman daw natakot, nagulat lang. Wala iyon, sabi ni Carlos. Palabas din lang siguro sa TV. Ulit daw ang insidente iyon ng sumunod na gabi. Kasama raw ng asawa niya ang dalawang anak nila habang nanonood ng telebisyon nang muling magpakita ang batang lalaki. Nandoon pa rin daw ang dalawang kandila na may sindi sa tabi ng bata. Nakatunghay ito sa mag-iina na parang pinapanood din ng mga ito. Ayon sa asawa niya, parang sa kinaroroonan ng batang nasa TV screen, ay may kaharap din itong TV na nakapatong sa isang may kataasang mesa at sila naman ang nakikita sa screen. Kinilabutan ako pagkukwento sa kanya ni Tanya. Hanggang ngayon, tumatayo pa ang balahibo ko. Napaka matatakutin mo naman, kantsaw ni Carlos sa asawa. Sinabi ng palabas lang sa TV iyon. Ang hula niya, bahagi ng isang pelikula na ipinapalabas ng cable provider nila ang batang iyon at nagkataon na tuwing magluluko ang reception ng TV, ay ang eksenang iyon sa pelikula ang sumisingit. Nang sumunod na gabi, naulit ang pangyayari. Sa pagkakataong iyon, si Carlos lang ang nakaharap sa telebisyon dahil maagang natulog ang kanyang mag-iina. Iniiwas ni Tanya ang mga anak nila na muling makita ang nakakatakot na batang lalaki. Natatawa siya dahil hindi man apektado ang dalawang anak niya. Tamang pahayag ng kanyang mag-iina sa insidente. Alas 8 ng gabi na wala ang reception ng TV nila. Pagkaraan ng 1 minuto, lumitaw ang batang lalaki na nasa isang sala. Walang makikitang kahit anong bagay sa tabi nito, maliban sa dalawang kandilang nakasindi at nakatirik sa magkabilang tabi nito. Nakapako sa kanya ang malamlam na mata ng bata. Para siyang isang mabagal at nakakaantok na palabas na pinapanood nito. Walang kagalaw-galaw ang bata habang nakatingala sa kanya. Hindi rin nagsasalita o ngumingiti. Ang apoy ng kandila sa tabi nito ay lalakas, hihina. Hindi malaman ni Carlos kung saan nanggagaling ang hangin dahil wala naman yatang bintana sa salang kinaroroonan nito. Naglipat siya ng channel pero wala siyang nakita sa TV screen kundi ang batang iyon.
Walang kibo at hindi kumukurap na nakatitig sa kanya. Mga 15 segundo, pagkaraang makita niya ang bata sa screen, ay nagbalik na ang reception ng TV. Nang mga oras ding iyon, tumawag si Carlos sa cable provider nila at idinitalya ang nakakatawang pangyayari. Ang gusto kong malaman ay kung may alam kayong pelikula o TV program na may ganoong eksena na ipinapalabas nyo, sabi niya sa kausap na empleyado. Wala sir, ang siguradong sagutin ng kausap niya. 2 horror movies lang daw ang alam ng empleyado na ipinapalabas ng cable company sa linggong iyon. At sa 2 horror na movie na iyon ay walang eksena na nagpapakita sa isang batang lalaki na may nakatirik na nag-aapoy ng mga kandila sa tabi nito. Sino ang batang iyon? Hanggang kumislap sa isipan ni Carlos ang taong posibleng nakakaalam ng paliwanag sa nakakatawang insidente sa nangyayari sa kanila, ang landlord nila, si Eric. Sabad kaagad ni Ruel, may-ari ng 2 palapag na apartment na inuupahan nila, hindi man niya natatapos ang kwento, ay halos hindi pa niya inilarawan ang batang bigla na lang lumitaw sa TV screen. Sino si Eric? Tanong ni Carlos. Bago kayo ay may pamilyang umupa sa apartment, sagot nito, at pagkatapos ay nagkwento na. Ang pamilyang iyon ay binubuo ni na Julio, 45 taong gulang, at ama ng tahanan, ang asawa nitong si Rowena at ang 3 anak na mga ito na sina Ryan, Cherry at Eric. 12 anyos na ang panganay ni si Ryan, 8 taon naman ang sumunod na si Cherry, at 4 na taon ang bunsong si Eric. Sa 3, si Eric daw ang pinakamahilig manood ng telebisyon. Ang paboritong pwesto nito ay sa sahig at nakasalampak ang upo sa tapat ng telebisyon. Cartoons ang paboritong panoorin. Kapag nakaharap na sa TV, nagkakaroon na raw ito ng sariling mundo. Hindi nakikibo, halos hindi lumilingon kahit tawagin na. Binubuhat na raw si Eric ang ama nito palayo sa TV kapag kailangan ng kumain dahil hindi ito kusang aalis doon. Halos 2 taon na raw naninirahan sa apartment ang pamilya ni Julio nang mangyari ang isang trahedya sa pamilya nito. Nanonood ng telebisyon ang magkakapatid. Tulad ng nakasanayan, nakaupo sa sahig si Eric. Halos wala pang 2 talampakan ang layo sa TV, habang ang 2 nitong kapatid ay magkatabing nakaupo sa sofa set sa likuran. Ang mag-asawang Julio at Rowena naman ay nasa kanya-kanyang opisina ng mga oras na iyon. Ang katulong lang ang kasama ng mga bata sa bahay. 8:00 ng gabi nang biglang yumanig ang loob ng bahay. Bago pa may mga kilos sa mga ito ay bumagsak kay Eric ang malaking telebisyon. 15 segundo ang itinagal ng lindol. 15 segundo rin ang itinagal ng pagkisay at paghihingalo ni Eric sa ilalim ng telebisyon na dumagan dito bago naglagutan ng hininga. Pagkalibing kay Eric ay umalis ang pamilya sa apartment dahil sa trahedya. Ipinasya ni Rowel na huwag munang paupahan ang apartment pagkaraan ng halos 10 buwan, saka lang iyon pinaupahan at ang pamilya ni Carlos ang sumunod doon. Mahigit 2 buwan pa lang sila roon na magsimula ang kababalaghan sa telebisyon nila. Pinagbumultuhan sila ni Eric. Pwede raw na magpakita sa mga panahong iyon si Eric dahil malapit na ang 1 taong anibersaryo ng pagkamatay nito. Pagkaraan daw niyon, ang hula ni Mang Ruel ay hihinto na ang mga pagmumulto ng bata. Pero ipakikipagsapalaran niya ang kapanatagan ng isip ng kanyang pamilya pati na ang buhay ng mga ito. Ang alam ni Carlos sa mga multo, sa sandaling magpakita ang mga ito sa isang lugar ay nagtatagal na roon. Baka hanggang sa paglaki ng mga anak niya ay dala-dala ang takot sa nakakasalamuhang aparisyon ni Eric. Ang inaalala ko ay yung mga bata, sabi ni Carlos kay Tanya, na ang tinutukoy ang mga anak. Baka matroma sila sa pagpapakita sa kanila ni Eric. Bakit hindi na lang muna natin sila ilipat kina Mami? Suhestyon ni Tanya. Total bakasyon naman sa school. Baka nga pagkatapos ng death anniversary ni Eric ay titigil na rin ang pagmumulto niya. Kapag hindi siya tumigil sa pagmumulto, kahit tapos na ang anibersaryo ng kamatayan niya, saka tayo lumipat ng bahay. Alalahanin mo, may hirapan pa tayong makita ng bahay na malapit sa pinapasukan natin at sa pinapasukan ng mga anak natin. Napapayag si Carlos ng asawa. Inilipat na lang muna nila sa mga biyenan ang kanilang mga anak at silang mag-asawa ay nanatili sa apartment. May 1 linggo pa bago sumapit ang araw ng kamatayan ni Eric. Pagkaraan ng araw na iyon, saka na lang siya magpapasya kung mananatili pa sa inuupahan. Hindi na rin nila pinaabot ng 8:00 ng gabi na bukas ang telebisyon. Sino ba ang matutuwang makakita ng multo sa telebisyon?
Baka mamaya lumundag pa palabas ng telebisyon ang aparisyon ni Eric at pagsasakalin sila. Pero bispiras ng anibersaryo ng pagkamatay ni Eric, mag-aalas 8 ng gabi at may tinatapos si Carlos na iniiwang trabaho mula sa opisina nang biglang bumukas ang telebisyon sa harap niya. Napaatras siya sa pagkagulat. Sa umpisa ay walang signal ang TV, pero maya-maya may mga taong 2 bata ang nakita niya. Parehong nakaupo sa sahig at nagpapaikutan ng mga sinding kandila. Nakatunghay ang 2 bata sa kanya na parang isa siyang palabas sa telebisyon na pinapanood ng mga ito. Ang isa sa 2 bata ay si Eric at ang isa pa ay halos suminto ang pagtibok ng puso ni Carlos na makilalang si Christian ang batang katabi ni Eric. Ilang saglit lang ay nawala na uli ng reception ang TV. Pero hindi nawala ang panlalaki ng ulo at panlalamig ng kanyang katawan. Ano ang ibig sabihin ng aparisyong nakita niya? Pinalikot ni Carlos ang kanyang imahinasyon. Pinagana ang isipan, hindi lang dahil nalalapit na ang anibersaryo ng kamatayan ni Eric. Kaya ito nagpakita sa kanila. Nagmumulto ang bata sa kanila dahil natutuwa ito kay Christian na mahilig din sa telebisyon. Nakikita ba ni Eric na pwede nitong maging isang mabuting kaibigan at kalaro si Christian? May balak ba ito isama ang anak niya sa kinaroroonan nito? Natatarantang tumawag si Carlos sa mga biyenan niya para kamustahin ang bunsong anak. Matagal bago may sumagot sa telepono. Mami, si Carlos po ito. Kakumustahin ko lang sana si Christian. Malakas na pag-iyak ay sinagot ng biyenan niyang babae. Ang mga salitang pagragalgal na sumunod, binigas nito ay parang mumunting sibat na tumusok sa mga tenga niya at tumagos sa kanyang puso. Carlos, nanonood ng TV si Christian nang biglang yumanig ang bahay. Lumindol, nabagsakan ng TV si Christian. Inabot daw ng 15 segundo bago tuluyang napukto ang hininga ni Christian.